gusto nilang ang maliit pa ang magsalita. Hindi raw kapani-paniwala. Eh sila nga ang inutusang magdala ng pera, Ginoong Pangulo. Kaya ang tanong, ano bang kinakakatakutan ng chairman? Mas malinaw pa sa sikat ng araw noong naaresto ng ICC si Digongio at by the way, 1-year anniversary pala ng kanyang ICC arrest today at ng kalbong makislap sa bumbunan ni Marcoleta na orchestrated political drama ang lahat. When cornered by the fault of his own doing, he employs a diversionary maneuver, pathetically stretching the conversation, no matter how illogical, until people get drained and tired. Sa kanyang privilege speech kahapon, binulgar ni Senator Ping Lacson na tila well-orchestrated plan ang lahat ng pinag-iiyak ni DDS Senador Marcoleta sa Senado mula sa kanyang Orly Gutesa moment last year hanggang sa 18 Marines drama ngayon. Just as a squid squirts ink to darken the water and blind everyone around while it swims away, a person may throw out irrelevant issues, fake scandals, or emotional outbursts to distract the public from the actual evidence or the main point of an investigation. It's all tied up to the seemingly made-up Zaldico destabilization plot story. After all is said and done, I am tempted to ask these questions, Mr. President. On the West Philippine Sea, which side of the South China Sea is Senator Marcoleta on? On the anomalous graft-ridden flood control projects, is Senator Marcoleta for the Discayas or the people of the Philippines? Una, palpak at nabisto ang kalokohan ni Marcoleta sa Senado matapos ilabas nito ang surprise DDS witness na si Orly Gutesa. Ito yung box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Mr. Gutesa, mag-stick ka lang sa binabasa mo. Huwag ka nang nag-a-adlib. Kung ano yung nandito, basahin mo lang. Yes, Your Honor. Bago ibaba ang nasabing basura, ito, Merong napuputol sa binabasa mo eh. Huwag kang magmadali. Huwag kang magmadali. naputol na. Ulitin mo yung paragraph 20. Nabisto ang galunggong na si Orly kaya nagtago. Ang role o trabaho ni Gutesa ay bigyan ng dramatic plot twist ang mga salacious revelations ni former Congressman Zaldico. Nagpadala nga siya ng surprise witness, siya lang nakakaalam. Hindi ko po inawat eh. At Mr. President, sandali po, hindi pa ako tapos. At nung hinanap kong pilit, pinagtanong ko yung mga addresses, lahat ng mga kakilala ni Gutesa. At inalam po namin sa pamamagitan ng CCTV footage, baka naman merong sumalubong o merong kasama na pwede natin matunton kung nasan si Gutesa. Ganun po kasi ang aking pagnanais na talagang get to the bottom of this issue. Pero bigla po nawala eh. Ano po magagawa ko? Sa totoo lang, si Senator Lacson daw mismo ang nagmungkahi na mag-testify si Zaldico sa Philippine Embassy abroad dahil ayaw umuwi ang fugitive ex-politician. Pero pumalag daw dito si DDS Senador Bato de la Rosa. Bakit kaya? Sa katunayan, ako pa mismo ang nagmungkahi sa ating chat group na payagan siya magtestigo sa mula sa Philippine Embassy kung saan man siya naroroon. Gayunpaman, pinarating ni Senator Ronald Bato de la Rosa mismo ang kanyang apprehension sa suhestyong ito sa pamamagitan ng kanyang text message. Kaya this time, isang araw bago ang confirmation of charges hearing ni Digongio sa ICC at bago ang impeachment proceedings ni Fiona sa Kongreso, biglang umeksena ang mga tinaguriang 18 ex-Marines o mga Marites in real life na ngayon ay more or less 10 na lang ata. Para maklaro lang, no? Nag-deliver sila sa Ilocos Norte, sa bahay mismo. At sa Paway, sa bahay ni BBM. So kung susuriing mabuti, same plot twist, same pattern, same goal ang peg dito ng mga gurgurista at power-hungry na DDS ang pabagsakin ang Marcos administration. ang chairman po ba ng BRC ang dapat magpasya kung sino ang dapat ipatawag sa pagdinig kung 20 ang bilang ng miyembro ng Blue Ribbon Committee?
Kaya nagngangawa at nagiiyak si Marcoleta at si Babalina Aimee Marcos na magtestigo daw ang mga ex-Marines o Marites na nakasalang ngayon sa elimination round sa reality TV show ng mga DDS. Ang kanilang TV show na pinamagatang Finding Marites. Now, Senator Marcoleta speaks of a pattern that he himself built in his head to discredit this representation. But if we backtrack the events that transpired in the past several months, one thing is crystal clear. When cornered by the fault of his own doing, he employs a diversionary maneuver, pathetically stretching the conversation. Kaya ang ending ng magulong political drama ng mga DDS na hitik sa plot twist, from 18 ex-Marines to now only less than 10, hanggang siguro sa kanilang Big Four Marites survivors. Sigurado mas mapapadali ang buhay dito ni DDS Attorney Levito Baligod na Bobo dahil 4 na lang ang affidavit na kanyang rerepasuhin.